Isang mainit at maliwanag na araw noon sa malawak na bukirin. Ang araw ay tila gintong bola sa langit at ang hangin ay banayad na humahaplos sa mga dahon ng palay. Sa gitna ng katahimikan, may isang munting nilalang na abalang-abala, si Langgam. Bitbit niya ang mga butil ng bigas na halos kasing laki ng kanyang ulo. Pawis na pawis siya, pero hindi siya tumitigil. Paakyat baba siya sa maliit niyang burol. Tinadala ang bawat butil sa kanyang bahay sa ilalim ng lupa. Kahit tirik ang araw at halos umuusok ang lupa sa init, tuloy lang siya sa pag-iipon. Kunti na lang, kailangan ko pa maganda, bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang pawis sa noo. Habang si Langgam ay seryoso sa kanyang gawain, biglang may narinig siyang masayang tugtog mula sa di kalayuan. Isang gitara, isang awit, isang boses na puno ng saya at kalayaan. Dumating si Tipaklong. Tumatalon-talon, nakangiti at hawak ang kanyang maliit na gitara. Ang kanyang mga pakpak ay kumikislap sa sikat ng araw at ang bawat talon niya ay parang sayaw. Langgam! Sigaw ni Tipaklong. Halika! Maglaro tayo! Tingnan mo! Ang ganda ng panahon! Ang sarap tumugtog at kumanta! Huminto si Langgam. Umiti, pero hindi tumigil sa paglalakad. Salamat, Tipaklong! Sagot niya. Pero kailangan ko mag-ipon ng pagkain. Malapit na ang tagulan. Kapag hindi ako naganda, magugutom ako. Umikot si Tipaklong sa kanya. Tumutugtog pa rin ng gitara. Ay nako, Langgam. Puro ka nilang trabaho. Tingnan mo ang paligid. Ang ganda ng araw. Ang sarap ng hangin. Sayang naman kung hindi mo ito ma-enjoy. Ngunit umiling lang si Langgam. May oras para magsaya, Tipaklong. Pero may oras din para maganda. At nagpatuloy siya sa pag-iipon. Si Tipaklong naman ay tumalon papalayo. Kumakanta ng masayang himig. Walang iniintindi, kundi ang kasiyahan ng sandali. Lumipas ang mga araw. Unti-unting nagbago ang panahon. Ang dating maliwanag na langit ay naging kulay abo. Ang hangin ay lumamig. Ang mga ibon ay nagsipagtago. At sa wakas, dumating ang unang malakas na ulan. Rumaragsa ang tubig mula sa langit. Ang lupa ay naging putik. Ang mga halaman ay umuko sa bigat ng ulan. At sa loob ng kanyang maliit na bahay, si Langgam ay komportable. May pagkain siya. May matibay na bubong. May sapat na naipon para sa buong tag-ulan. Habang kumakain siya ng butil ng bigas, napangiti siya. Salamat sa paghahanda, sabi niya sa sarili. Samantala, si Tipaklong, sa labas, sa gitna ng ulan, siya ay nanginginig. Basang-basa ang kanyang mga pakpak. Hindi niya maipatong ang gitara dahil basa na rin ito. At higit sa lahat, wala siyang makain.
Bakit ba ako hindi nakinig kay Langgam? Bulong niya habang yakap ang sarili. Gutom na gutom siya, nilalamig at nagsisisi. Sa wakas, dahil sa sobrang gutom, nagpasya siyang kumatok sa bahay ni Langgam. Tok, tok, tok. Langgam? Mahal kong kaibigan? Maaari ba akong makahingi ng pagkain? Nagugutom na ako at giniginaw. Binuksan ni Langgam ang pinto. Nakita niya si Tipaklong. Basang-basa, nanginginig at mukhang malungkot. Tipaklong, sabi ni Langgam. Halika, pasok ka. Pinapasok niya ito. Pinaupo sa tabi ng apoy at binigyan ng pagkain. Siyempre, tutulungan kita. Sabi ni Langgam, kaibigan kita. Nahihiyaman, taos-pusong napasalamat si Tipaklong. Maraming salamat, Langgam. Pasensya ka na. Hindi ako tumulong noon. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kahalaga ang paghahanda. Ngumiti si Langgam. Walang anuman. Ang mahalaga, natuto ka. Sa susunod, sabay tayong mag-ibon ha. Mula noon, naging mas masipag si Tipaklong. Tuwing tag-init, tumutulong siya kay Langgam mag-ipon. Nagbabawa siya ng oras sa paglalaro at natutunan niyang pagsabayin ang saya at responsibilidad. At tuwing tag-ulan, magkasama silang kumakain, nagkwakwentuhan, at minsan tumutugtog si Tipaklong ng gitara habang si Langgam ay nakikinig. Naging mas matatag ang kanilang pagkakaibigan. Ang kwento ni Langgam at Tipaklong ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng sipag at paghahanda. Hindi natin alam kung ano ang darating sa hinaharap. Ngunit kapag handa ka, kaya mong harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Hindi masamang mag-enjoy at magsaya. Ngunit, may tamang oras at panahon para sa lahat. Natutunan din natin na ang tunay na kaibigan ay handang tumulong ng walang hinihinging kapalit at hindi nanunumbat. At higit sa lahat, ang pagkakamali ay hindi katapusan. Ito ay daan para matuto, magbago, at maging mas mabuting tao.